Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Tinanggap ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ang hamon ni Senator Rodante Marcoleta para sa isang pampublikong diskusyon o debate kaugnay ng West Philippine Sea kasunod ng mga pahayag ng senador tungkol sa Kalayaan Island Group o kaya KIG. Umani ng batikos ang sinabi ni Marcoleta na maaaring isuko ng Pilipinas sa ilang bahagi ng KIG dahil umano'y wala ito sa loob ng Exclusive Economic Zone. Agad itong tinutulan ng Philippine Coast Guard kung saan inimbitahan ni Commodore J. Tariela ang senador na sumama sa isang aerial patrol upang masilip ang tunay na sitwasyon sa lugar. Bukod kay Carpio, nais ding makipagdebate ni Marcoleta kila Tariela at UP Maritime Law Expert J. Batong Bakal. Matatanda ang si Carpio ay isa sa pangunahing tagapagsulong ng paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo matapos ang 2016 arbitral ruling laban naman sa China. Hangad na ilang observers na ang debate ay magbibigay linaw sa publiko tungkol sa legal na batayan ng West Philippine Sea at sa kahalagahan ng pagpapanatili ng soberenya ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Sa iba pa mga balita, suportado ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang panukalang ipatupad ang no work, no pay sa mga mambabatas na hindi dumadalo sa sesyon ng Kamara. Ayon kay San Fernando, hindi dapat ituring na espesyal ang mga kongresista at dapat silang sumunod sa parehong patakaran na ipinapataw naman sa mga ordinaryong manggagawa. Anya, marami sa mga mambabatas ang madalas lumiban kahit 3 araw lamang kada linggo ang itinakdang session days. Idinagdag pa niya na hindi sapat na dahilan ang constituent work o mga gawain sa distrito upang umiwas sa pagdalo sa sesyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, sa mga ka-Vibes nating manggagawa para makaiwas sa kalituhan, lalong-lalo na sa panuntunan ng sahod sa Chinese New Year, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer at manggagawa kaugnay ng tamang bayad sa trabaho sa February 17, 2026 na idineklarang Special Non-Working Day dahil sa Chinese New Year. Ayon sa DOLE, may karagdagang 30% sa basic pay ang mga empleyadong papasok sa nasabing araw para sa unang 8 oras at may dagdag pang 30% naman kada oras kung mag-o-overtime. Mas mataas naman ang bayad kung pumasok ang empleyado sa kanyang rest day. Samantala, mananatili ang patakarang no work, no pay para sa mga hindi papasok naman sa araw na yon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.